sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jairon ng Parkway Village, Apolonio, Samson dito sa Quezon City. Hindi pa sumasagi noon sa isipan ko nung una na maaari kong marinig ang aking kwento sa inyong programa. Dahil una sa lahat ano naman ang ikakwento ko? Love story? Kwento ng aking pamilya? Wala namang interesante sa buhay ko. Hanggang sa naalala ko na meron pala akong kakaibang karanasan na sa tingin ko naman ay worth it na pakinggan. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento ng horror noong bata pa ako. Siguro ay nasa edad 7 o 8 lamang ako noong naranasan ko ito. Kalilipat lang namin noon dito sa Apolonio, Samson, at noong mga panahong yon ay wala pang gaanong mga nakatayong establishments. As in puro bakanting lote lang ang meron. Pero excited ako, syempre first time naming titira noon sa syudad at sa Metro Manila pa. Galing pa kasi kami ng Carasi, Ilocos Norte at nakagisnan kong nakatira kami sa gitna ng mga bundok at gubat at kakaunting tao lamang ang nakatira at halos lahat pa ay magkakakilala. Unang gabi ko sa bagong bahay namin ay wala namang nangyaring kababalaghan. Pero noong sumapit ang ikalawang gabi ay doon ako nakaramdam ng kakaiba sa labas ng bahay namin. Nakatulog pa ako bandang 8:00 ng umaga sa kwarto naming magkakapatid. Pero bigla na lamang akong nagising ng bandang 2:00 ng madaling araw dahil natanaw ko sa labas ng bintana namin ay may bolang apoy na lumulutang at tila nakahinto sa bintana namin. As in parang siyang nilalang na nakatingin sa amin habang natutulog kami. Pero dahil bata pa ako at inosente, bumangon ako at nilapitan ko ang bintana pero biglang lumayo at mabilis na lumipad ang bolang apoy palayo sa bahay namin. Nagtungo ito sa isang bakanting lote na may 2 puno ng mangga. Tapos ay natanaw ko na naglaho ito na parang apoy sa lighter. Jairon, bakit gising ka pa? Nalimpungat ang wika ng Kuya JJ ko sa akin. Kuya, may nakita akong apoy na lumulutang sa bintana. Excited kong sagot sa kanya. Apoy? Nagtatakang wika ng panganay kong kapatid. Saan nagpunta? Pahabol niyang tanong sa akin. Doon po sa bakanting lote, pero wala na po kuya, ang sabi ko naman. Apoy na lumulutang? Hugis bilog ba? Usisa ni Kuya JJ sa akin. Tumango lamang ako noon bilang sagot. Naku, baka santel mo yung nakita mo. Tila nag-aalalang wika ng kapatid ko. Santel mo? Ano po yun? Swerte po ba yun? Usisa ko naman sa kanya. Pero sa halip na sagutin niya ang tanong ko ay inutusan na lang niya akong matulog. Pero nakita ko siyang bumangon at sinara ang jalousie ng bintana. Tapos ay tinakpan niya ito ng kurtina. Simula noon, Papa Dudut, ay na-curious na ako sa San Telmo. Hindi ko pa alam noon kung anong klaseng bagay yon at inakala kong swerte yon kaya winish ko pa noon sa Diyos na sana'y makakita ulit ako ng San Telmo. Pero hindi na ako nakakita noon. Samantala simula din noon ay madalas na akong managinip ng nakakatakot. Noong sumunod na gabi kasi na naginip ako about sa lindol. Tapos ay may nagpakitang bolang apoy na lumulutang sa likuran ko.
pero ibang kulay nito. Imbes na usual na apoy na yellowish orange, kulay pula ito. Sa sumunod naman na gabi ay napanaginipan ko na nasa gitna daw ako ng giyera. At noong aking tingnan ng biyak na semento sa aking harapan ay tila nagmistula itong itsura ng Pilipinas. At ito ay napapagitnaan ng bansang Amerika at China. Madaming nasawi, tila ako na lang ang natira sa aking panaginip na nagmistulang ghost country ng Pilipinas ayon sa aking panaginip. At sa panaginip kong yon ay may San Telmo na nagpakita sa akin. Pero this time ay kulay asul naman ito. Sa sumunod na gabi ay nanaginip na naman ako na nasa ibang bangka tapos sa gitna ng dagat may lumitaw na San Telmo. 3 San Telmo yon, isang kulay yellow, isang pula at isang asul. Pagkatapos noon ay nagising ako at doon ay nakita ko na namang nagliliwanag ang bintana namin. Nang bumangon ako at hawiin ang kortina, doon ko nakita ang bolang apoy na tila ba nakaharap at kung may buhay lang ito ay naramdaman kong nakatingin ito sa akin. At ang bintana na pinagkitaan ko nito ay malapit sa aming santo na si Santo Niño. At ang bolang apoy na yon ay tumagal lamang ng ilang segundo. Nang una ay pinikit-pikit ko pa ang aking mata dahil baka ako ay namamalik mata lamang. Pero nagkamali ako dahil sa pagdilat ko ay nandun pa rin yon at unti-unti ding naglaho. Ang bolang apoy na yon ay kulay orange, yellow, red and blue. Nang ikwento ko yon sa mga magulang ko, nagulat na lamang ako dahil bandang hapon ay may dumating na pare sa amin at pinabindisyonan ng buong bahay pati na rin sa labas. At narinig ko ang usapan nila na nababahala sila sa nagpapakitang San Telmo sa labas ng bahay namin. It turns out na hindi lang pala sa akin nagpapakita noon ang San Telmo, kundi pati na rin sa mga magulang ko na natutulog sa kabilang kwarto. Kaya tuloy naisip ko noon na masama ba ang San Telmo? Ano bang klaseng bagay ito? Gusto ko sanang tuklasin ang hiwagang bumabalot dito pero dahil sa bata pa lamang ako at hindi pa ako aware noon sa existence ng Google ay binaliwala ko na lamang ito at nagpatuloy sa aking buhay. Samantala nagpatuloy ang pagpapakita ng San Telmo sa amin sa kabila ng pagbendisyon sa aming bahay. At lalong lumala pa ito nang tumira sa amin si Lola Iping. Naroon na yung mga may naririnig kaming naglalakad habang may kadena sa paa. As in rinig mo yung yapak dahil sa may dahon na natatapakan niya. Plus yung kadena na hinihilahod niya na nakakabit sa paa niya. Tapos akala pa nga namin aso namin na nakawala. Tapos pag check namin ay nakatali pa naman ang aso namin. Nandun pa din sa pwesto niya sa harapan ng pintuan namin. Nagpahula at nagpaalbularyo ulit sina Papa dahil hindi namin matiis yung ganong senaryo na paulit-ulit na lamang. At sabi noong manghuhula at albularyo na may bantay daw na lalaki doon sa likod nga namin kung saan nanggagaling yung tunog ng hilahod ng kadena. Galing pa sa unang panahon, nakakapa siya ng pang sinauna at pang gera ata yun. Yung ginawa kasi ng albularyo ay nagsindi siya ng kandila at hinati niya yung bond paper sa apat at kinuha yung isang hati, saka pinahira ng langis at tinapat sa usok ng kandila. At may sinasabi siyang dasal at pinakita niya sa amin ang itsura ng nabuo sa bond paper. And sobra kaming kinilabutan, lalaking walang mukha na nakakap mula noong nagdasal at matapos yung mga ginawa noong manghuhula ay hindi na muli itong nagparamdam. And then akala namin ay okay na. Hindi namin alam na may mas makakatakot na mangyayari pa pala. At ito na nga ay ang nangyari sa akin. 3 AM nang magising sa iyak ko sina mama at takot na nakatingin sa akin habang ako ay nasa labas ng bahay nang nakapikit habang umiiyak at naglalakad. Sinundan ako nila mama at pilit na ginigising at hinihila pabalik sa loob ng bahay. At nung okay na nagising na ako, dito nila ako tinanong kung bakit daw ako nasa labas.
Nagtataka ako at bakit nakasuot na ako ng rosaryo at may hawak si Papa na Biblia habang ako ay iyak ng iyak dahil sa sobrang taas ng lagnat ko. At dala ng takot dahil sa nakita ko. Sinabi ko sa kanila na may nakita akong bolang apoy at parang inaakit ako na puntahan siya. At palayo yun ng palayo. Kaya sinundan ko at hindi ko alam kung ano ang meaning noon. Kaya simula noon kapag nilalagnat ako ay palagi akong binabantayan nila mama dahil lagi kong nakikita yung bolang apoy na yon na hindi ko alam kung ano ang gustong ipahiwatig. Minsan may nakikita ako sa loob noon na babae na may hawak na bata at wala silang mukha. Doon ako nakaramdam ng takot at iniisip na baka ang San Telmo ay isa talagang multo o kaluluwang ligaw o di kaya ay engkanto. Samantala, dahil sa paulit-ulit na pagpapakita ng bolang apoy, na-curious na ako dito kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito or pahiwatig. Agad kong pinakiusapan si Kuya JJ na i-research sa internet ang tungkol sa San Telmo. Ayon sa nabasa namin, ito daw ay swerte kapag nakita mo daw ito at sinundan mo at kung saan siya huminto ay may kayamanan na nakabaon or nakalagay kung saan ito huminto. Sa sobrang kadaldalan ko, nabanggit ko ito kina mama at papa na swerte ang San Telmo at sinabi naman ni Kuya JJ sa mga magulang namin na kung saan ito titigil ay may nakabaon na kayamanan. Sa una ay ayaw pa nila akong paniwalaan pero dahil na-convince na sila, agad na nanghingi ng tulong si Papa sa mga kaibigan niya na construction workers. Ipinaliwanag muna ni Papa yung nangyayari at dahil aware na din naman yung mga kasama ni Papa sa mga ganitong cases, na convinced na din sila. Sa umaga hanggang gabi sila naghukay sa tinuro kong pinaghintuan ng pinaghihinalaan kong San Telmo. Pero ilang linggo din ang lumipas ay bigo pa din silang makakita ng kahit na anong mahalagang bagay na nakabaon sa lupa. Hanggang unti-unti na silang nawawala ng pag-asa. Hanggang sa yung isa nilang kasamahan ay nagkasakit na. Kaya hindi na nito kaya pang tumuloy at tumulong. Kinabukasan ng hapon ay nagulat na lang sila na may nasagi ang pala nila na matigas at tumambad sa kanilang matabang katawan ng puno na pag-ahon nila ay walang laman as in empty space yung loob. Napailing na lamang sila papadudot dahil akala nila ay eto na ang hinihintay nila. Pero nagpatuloy pa din sila sa paghukay. Nahirapan na silang maghukay dahil sa maputik na ang lupa at dahil sa umuulan na din ang mga oras na yon. Nag-request si mama na itigil na muna ang paghuhukay at bukas na lamang ituloy. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Papa at nakita niyang halos kalahati ng nahukay nila ay napupuna ng tubig dulot ng ulan. Pinagtulungan na nila ng tatlo na mga kasama niya na tanggalin ang tubig. Gumamit pa nga sila ng makina o generator at hose na mataba para tanggalin ang tubig. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas nang mapansin nila na hindi na kaya ng hose ang natirang tubig. At sila na lang ang nagmano-mano na iahon ito muna sa hukay na kanilang ginawa. Kaunting-kaunting tubig na lamang ang natitira at tanaw na ang pinakailalim ng kanilang ginawang hukay. Hindi pa man tuluyan na naaalis ang kaunting tubig na natira sa hukay, ay laking gulat ni Papa nang may tumambad sa kanya. Isang batong iba ang tekstura ang pumukaw ng kanyang pansin. Kinuha niya ito at iniyahon at binabad sa banyera na may tubig kasama ng mga iba pang bato na nakita nila. Nang matapos na at naalis ang tubig sa hukay, agad na silang umahon dahil sa hapon na din. Habang nililinisan nila ang mga batong nakita nila at iba pang mga batong nahukay at nakuha galing sa hukay, sa isang bato lang sila nagtaka. Bakit daw ayaw maalis ng putik nang ilipat nila ito sa isa pang banyera na may malinis na tubig? Ang akala nilang putik na ayaw maalis ay mga pira-piraso pala ng ginto na nakakabit sa bato. Dahilan para magiba ang tekstura nito. Alam ni Papa na ginto ito kaya lahat ng pagod nila at hirap ay napalitan ng tuwa. Sa kabilang banda akala namin noon Papa Dudut ay titigil na ang pagpapakita ng bolang apoy dahil palagay namin noon
na kaya nagpapakita ang San Telmo sa amin ay dahil may kayamanan ang nakabaon sa lugar namin. Pero kinagabihan din pagkaraang makuha ni na Papa ang ginto ay muling nagpakita sa akin ang San Telmo. At sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay meron na siyang mukha. Nung una kong makita yon ay nagtalakbong ako ng kumot kasi natatakot ako. Pero nagulat na lamang ako nang magsalita ito. "Jairon, huwag kang matakot. Kailangan ko lang ng tulong mo." Narinig kong sabi ng boses sa akin. Very gentle at kalmado ang boses na nanggaling sa isang babae. Kaya sa halip na matakot ay unti-unti akong lumabas sa kumot. "Sabihin mo sa mga magulang mo, magpatuloy lamang sila sa paghuhukay at may makikita pa sila. Tulungan niyo ako. Kailangan ko nang mahimlay ng payapa," sabi pa ng boses ng babae sa akin. Mamayang kaunti ay unti-unting naglaho ang San Telmo sa labas. Kinaumagahan ay agad kong sinabi kina Mama at Papa ang naranasan ko. Naniwala naman sila, pero bago yon ay tinawag ulit nila yung albularyong kakilala namin at doon ay muling naritwala ng lugar kung saan yung hukay. Meron pa kayong matutuklasan sa kailaliman nito. Kaya hindi ito mabitaw-bitawan ng San Telmo, sabi ng matandang albularyo. Dahil dito ay nagpatuloy ang paghuhukay ni Papa at ng kasama ni Kuya JJ at doon ay isang bagay ang kanilang nahukay. Isang bungo at mga buto ng tao. Siyempre natakot kami noon at si Papa ay agad na tumawag sa barangay. Badang hapon ay may dumating na taga-barangay at ilang mga pulis. Kinuha nila ang mga buto para sa examination at pag-iimbestiga. Ilang araw nga ang lumipas, hindi na nagpakita pa ang San Telmo. Tapos makalipas ang halos 2 linggo ay narinig ko noon ang kwentuhan ng mga magulang ko. Na yung mga butong nakuha ay galing sa isang babae na sa tingin nila ay namatay pa noong panahon ng mga Hapon. Huli ko na naisip na kaya nagpapakita ang San Telmo sa amin ay para ituro sa amin ang mga labi ng babaeng namatay at nilibing doon. Hindi ko alam kung siya ba ay pinatay at doon inilibing. Walang makapagsasabi. Basta ang importante na lamang ay nailibing na ng maayos ang mga buto sa permanente nitong himlayan. Lumipas sa mga taon at nagbinata na ako. 23 years old na ako at wala na akong nararamdamang kababalaghan pagkatapos madiskubre ang mga buto ng babae sa labas ng bahay namin. Nawala na rin sa isipan ko yung kababalaghan ng San Telmo na naranasan ko noong bata pa ako. Hanggang isang araw ay may nangyaring isang kababalaghan sa akin. Halos magmamadaling araw na noong pauwi na ako sa amin. May painuman kasi ang kaibigan ko kaya nakijoin na lamang ako. Nakainom ako at hindi pa naman lasing, kaya ko bang maglakad sa bahay. Pinaningit ko ang mata ko nang may makitang papalapit sa direksyon ko. "Uy, ano yun?" Kinabahan ako kasi nararamdaman ko kaagad na parang may kakaiba. Pero bahala na. Magkukunwari na lamang akong walang nakikita. Ba't kasi wala pang poste dito? Napakalma naman ako nang matanaw na isang matandang lalaki lang pala yun na hindi ko matandaan ang pangalan. Taga rito rin siya at ngayon ko lang ulit siya nakita. "Magandang gabi po, tay," bati ko sa matanda. Huminto siya sa paglalakad at tinitigan akong mabuti. Mahaba ang puting buhok ni tatay at may suot siyang sombrero na gawa sa banig at may dala siyang supot na gawa rin sa banig. "Iho, may sindi ka ba?" bigla niyang tanong. May susunugin ba siya o maninigarilyo lang? Kung sakaling ang huliman, matanda na si tatay para manigarilyo. "Meron po, may sisindihan po kayo?" nagtataka kong tanong. "Ikaw oo, pag nakita mo ay sindihan mo pabalik," misteryosong sagot ng matanda sa akin. "Ha?" Lito kong sinundan ng tingin ng matanda. Pinagsasabi niya. Hindi ko siya maintindihan. Pinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad pero agad akong napatigil nang magulat ako sa dagungdong ng kulog at kidlat.
Kasabay noon ay ang pagbagsak ng malakas na ulan. Napamura ako noon. Kapag minamalas ka nga naman, tumakbo ako at sumilong muna sa malaking puno. Niyakap ko ang sarili dahil nanginginig na ako. Napadalawang balik ako ng tingin nang may makitang nagsindi ng lighter. Di ko masyadong kita dahil nasa kabilang gilid siya at sobrang lapad ng katawan ng puno. Kinapa ko ang bulsa nang maisipan kong magsigarilyo din. Buti at hindi pa naman gutay itong yosi ko. Humihina na yung ulan. Uuwi na ako pagkatapos nito at ilang beses kong nirolyo ang gulong ng lighter pero hindi pa rin nananatili ang apoy nito. Sinilip ko ang kaliwang gilid, nakasindi pa rin ang lighter nang nandoon. Tol, pasindi. Umakbang ako ng konti at ang yosi ko na lang ang pinalapit sa apoy. Salamat tol. Kakalagay ko pa lang ng yosi sa bibig ko pero agad yung nahulog nang magulat ako sa nakita. Lumunutang yung bolang apoy na kulay dilaw at kahel. Nagulat ako dahil San Telmo pala yon. Pero ang mas nakakagulat, may lumitaw na 2 pang San Telmo, isang namumula at isang maliwanag na asul. Napalunok ako nang unti-unting lumapit sa akin ang apoy. Pinilit ko ang sarili ko na tumakbo para akong naniga sa kinakatayuan ko. Tumakbo ako sa direksyon papunta sa amin. Pagkalingon ko sa likod ay nanlaki ang mga mata ko nang sumunod sa akin ang apoy. Malakas akong napamura at mas binilisan pa ang pagtakbo. Bakit hindi napapatay sa ulan yan? Paulit-ulit akong lumingon sa likod at kinabahan ng husto nang matanaw na lumalaki ang apoy. Bakit kaya ako sinusundan ng San Telmo sa isip-isip ko? Hanggang sa naalala ko yung mga panaginip ko noong bata pa ako. Sa bawat masasamang panaginip ko ay may lumilitaw na San Telmo na kapareho ng kulay ng San Telmong humahabol sa akin. Sumagi sa isipan ko ang sinabi ng matanda kanina. Pag nakita ko raw, sindihan ko pabalik. Yan ba yung tinutukoy niya? Kinuha ko ang lighter sa bulsa at sinubukan itong pasindihin. Huminto ako sa pagtakbo para makapag-focus sa lighter. Kinakapos na ang hininga ko nang binalingan ko ng pabalik ang apoy. Napahinahon naman ako nang huminto rin ito pero agad na bumalik ang matinding kabog sa dibdib ko. Nang unti-unti na naman itong lumalapit sa akin. Nanigas ako nang mabilis itong nakalapit sa harapan ko. Nawalan ako ng lakas at napaupo sa maputik na lupa. Pumikit ako sa takot habang inaangat ang 2 nanginginig kong mga kamay. Nasa kanang kamay ko ang lighter at ang kaliwa ay ginawa kong pansilong. Pakiusap, umalis ka na. Nangihinang bulong ko. Nang maramdaman kong umiinit na yung kaliwang palad ko, dahan-dahan akong dumilat. Una kong nakita ang nakasinding lighter at napansing wala na yung lumulutang na apoy. Kabado kong ginala ang paningin sa paligid at sakalang nakahinga ng maluwag matapos kong masigurado na wala na yon. Kinabukasan nilagnat ako at hindi ko alam kung dahil ba sa ulan o dahil sa San Telmo. Nang may kwento ko yon sa mga magulang ko ay muli nila akong dinala sa albularyo. Pero ang sabi lamang nito sa akin, ang mga nakita kong San Telmo ay mga bantay ko daw. Ang dilaw na San Telmo ay nagbibigay daw ng swerte. Ang asul na San Telmo naman daw ang pumoprotekta sa akin laban sa mga sakuna. Habang ang pulang San Telmo naman daw ay nagbibigay ng babala sa akin. Tapos bigla ko naalala yung mga panaginip ko kung saan ay nakita ko ang mga San Telmong yon. Posible kayang magkatotoo ang panaginip ko na magkakaroon daw ng giyera at isa ko sa mga maiipit. Kung titingnan kasi ngayon ang sitwasyon ng Pilipinas, malakas ang posibilidad na magkagiyera dahil sa patuloy na paglabag ng China sa ating soberanya, lalo na sa West Philippine Sea. May mga panaginip din ako noon na may kakalat na sakit na nakakahawa na maala COVID at maaaring magbigay ng malaking problema sa ating bansa. Ewan ko kung babala ba yun sa akin para maghanda ako, pero wag naman sanang magkatotoo yon. Sa ngayon papadudot ay wala naman akong nakikita ulit na San Telmo, pero sakali mang makakita ulit ako ay handa na ako. At para maiwasan na ang ganitong klase ng kababalaghan ay palagi akong nagdarasal sa Diyos
na sana'y gabayan niya ako at ilayo sa mga elementong may masamang hangarin sa akin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muli at maraming salamat at sana po ay mapili po ninyong itampok ang aking kwento sa inyong YouTube channel. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Jairon. Maraming salamat, Jairon, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Sa mga tagapakinig natin, kung ano ang San Telmo o St. Elmo's Fire sa Ingles. Ayon sa mga paranormal experts, ito ay pinapaniwalaan na ang San Telmo ay isang nawawalang espiritu sa isang anyo ng isang bolang apoy. Ang ganitong uri ng mga kwento ay sikat sa mga rural na lugar sa mga lalawigan ng Pilipinas dahil naniniwala ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng hindi alam. Ito ay isa lamang sa mga ito. Ang San Telmo ay bihirang makita ng ilang tao sa mga lalawigan lamang o sa mga liblib o hindi masyadong mataong lugar. Ang iba pang mga kwento ay nagsasabi na kung ang bola na ito ng apoy ay nagpakita sa iyo, ito ay hahabulin ka. Ang San Telmo na matatagpuan sa tubig ay maaaring mapanganib dahil sinasabi ng mga matatanda na maaari nilang patayin ka sa pamamagitan ng pagkalunod. Sa ilang mga kwento sinasabing bola ng sunog ay maaaring magdala ng isang maganda o masamang kapalaran depende sa kung gaano karaming mga bola ng apoy ang makikita mo. Gayunpaman, para daw matahimik ang San Telmo ay maaari mong sindihan ng isang kandila sa lugar kung saan mo nakita ang San Telmo, sapagkat kailangan nila ng kapayapaan at hindi maaaring pahinga ang kanilang kaluluwa sa langit. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.